Detroit Pistons ginulat ang NBA. Nagtuloy-tuloy ang winning streak. Mautak si Butler, hindi sumasabay sa tres ng Warriors, ginagawa kung saan epektibo. At Golden State versus Charlotte Hornets preview. Target ng Warriors ang ika-4 na sunod na panalo. Bumalik sa home court sa unang pagkakataon mula nang magbalik mula sa NBA All-Star break, hinarap ng Detroit Pistons ang Los Angeles Clippers. Dahil kulang sa ilang mahahalagang player ang Clippers, nahirapan silang makasabay sa mainit na Detroit Pistons na nais ipagpatuloy ang kanilang momentum. Sa laban nila nitong araw, gumawa ng kahanga-hangang mga galaw ang young veterans ng Pistons na si Ausar Thompson. Bagamat kilala siya bilang isang defensive standout, isa sa kanyang mga puntos sa opensa ang nakatawag ng pansin ng maraming NBA fans matapos mag-viral ang isang clip ng kanyang kamanghamanghang reverse layup. And then this is just worth watching again. So good around. Hindi man napuno ni Thompson ang stat sheet sa laban, ang paraan ng kanyang pagkuha ng puntos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kahangahangang pag-unlad sa kanyang ikalawang taon. Pagsapit ng ika-4 na quarter, mayroon siyang 6 na puntos mula sa tray of 5 shooting sa loob ng 21 minutong paglalaro. Naitala rin niya ang 3 assists, 3 steals, 1 block at 1 rebound. Sa season na ito, may average si Thompson na 9 na puntos, 5 rebounds at 2 assists sa 35 laban. Bagamat patuloy pang pinapaganda ang kanyang 3-point shooting, nakakapagtala pa rin siya ng mahigit 50% sa kanyang mga shot mula sa field. Sa kabilang banda, parehong nasa pantay na kalagayan ang dalawang team dahil pareho silang naglaro at bumiyahe noong nakaraang araw. Sa huli, nagawa ng Detroit na pangalagaan ang kanilang home court at palawigin ang kanilang winning streak. Sa pangunguna ni Cade Cunningham, nakuha ng Pistons ang panalo laban kina James Harden at sa Clippers. Matapos ang kahangahangang performance sa panalo kontra Hawks noong linggo, naipagpatuloy ni Cunningham ang kanyang momentum sa laban ng Pistons laban sa Clippers. Muling nagpakitang gilas ang All-Star guard habang may iba pang players ng Pistons na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa laro. Matapos ang panalo laban sa Clippers, nagbigay ng pahayag si Cunningham. Para sa kanya, ang back-to-back games na ito ay isang malaking pagsubok para sa young team ng Pistons at ipinagmamalaki niya kung paano sila tumugon. Ang sunod-sunod na panalo ng Pistons ay ang kanilang pinakamahabang winning streak sa loob ng isang dekada. Ang Detroit ay kasalukuyang kasalo ng Cleveland Cavaliers bilang may pinakamahabang active winning streak sa liga. Pagkatapos ng All-Star break, natagpuan ng Young Pistons squad ang kanilang sarili sa isang matinding laban para sa playoff spot. Patuloy silang nagpapakita ng husay at lumalayo sa kompetisyon para sa number 6 seed sa Eastern Conference. Matapos ang isang kailangang araw ng pahinga sa Martes, babalik sa aksyon ang Pistons sa Huwebes upang harapin ang reigning champion na Boston Celtics. Sa sumunod na balita, ginawa ni Draymond Green na malinaw kung ano ang gusto niyang gawin ng Warriors bago ang trade deadline ng NBA. Sa kabila ng pagiging pangkaraniwan ng Golden State at ang kanilang matinding pangangailangan ng tulong, lumapit ang veteranong forward sa front office na may isang simpleng kahilingan ayon sa ulat ni Marcus Thompson at Sam Amick ng The Athletic nitong Martes. Bago dumating si Butler, may matagal ng healing si Green sa front office ng team na itinuring niyang mahalaga sa kanilang muling pagsibol. Kumuha ng isa pang A-hole ayon sa isang source ng team, isinulat ni Thompson at Amick. Isa pang matapang at two-way player na katulad niya. Isang player na magsasabi ng kinakailangang sabihin sa lahat ng oras at makikipagkumpetensya ng walang takot sa magkabilang dulo ng court. At dumating nga si Jimmy Butler, isang matapang at mahusay sa depensa at opensa na forward na pinaniniwalaan ng marami na eksaktong akma sa description ni Green sa pinakamagandang paraan. Simula nang dumating si Butler, may 5-1 record na ang Warriors kabilang ang matinding panalo kontra Dallas Mavericks nung Lunes sa Chase Center na nagbigay sa kanila ng kanilang unang 3-game winning streak mula noong kalagitnaan ng Nobyembre. Seamless ang pagpasok ni Jimmy sa Warriors, hindi lang dahil sa kanyang pagiging agresibo, kundi dahil din sa kanyang natural na playmaking at katalinuhan sa court. Sa totoo lang, at sa pinakamapagkumbabang paraan, bagay ako kahit saan, sabi ni Butler sa The Athletic. Bagay ako dahil palagi kong lalaruin ang basketball sa tamang paraan. Lalaruin ko ang sarili kong laro. Maraming players dito ang mahilig mag-shoot ng tres. Hindi mo ako makikitang nagpapakababad sa tres.
Gagawin ko kung ano ang dapat kong gawin dahil nakakatulong ito sa panalo ng team. Magbabantay ako, kukuha ng steals, pupunta sa free throw line at ipapasa ko ang bola sa open man 10 out of 10 times. At sa tingin ko kaya ito nagwo-work dito. Ang tanging mahalaga lang sa bagong sitwasyong ito ay ang pakiramdam na gusto ka ng team. Gustong gusto nila ako dito. Ayos sa akin yon. At dito ko gustong mapunta. Bagamat maaga pa, malinaw na swak si Butler sa Warriors na ngayon ay nasa forma papasok sa crucial stretch ng NBA regular season at tila natupad na ang hiling ni Green. Speaking of Golden State, maghaharap ang Charlotte Hornets at Warriors sa isang cross-conference na laban sa Chase Center sa San Francisco, kaya narito ang aming pinakamahusay na prediksyon para sa laban nila bukas. Ito ang unang pagkikita ng Charlotte at Golden State ngayong season at target ng Warriors ang kanilang ika-4 na sunod na panalo laban sa Hornets. Hindi kasama sa pagsusuri ang mga laban nitong araw kung saan bumisita ang Charlotte Hornets sa Sacramento Kings na may hangaring tapusin ang kanilang dalawang sunod na talo. Matapos gulatin ng Los Angeles Lakers noong Huwebes, sunod namang natalo ang Hornets laban sa Denver Nuggets at sa Portland Trail Blazers. Hindi nakapaglaro si LaMelo Ball laban sa Nuggets dahil sa injury, ngunit bumalik siya sa court sa nakakahiya nilang pagkatalo sa Portland kung saan nakapagtala lamang siya ng 5 puntos sa 1 of 10 shooting mula sa field. Naging malamya ang opensa ng Hornets na may 34.7% field goal percentage habang hinayaan nilang magtala ang Blazers ng pinakamalaking panalo sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Nitong umaga, 7 laro ang agwat ng Charlotte mula sa huling wildcard spot sa Eastern Conference. Pang-28 ang Hornets sa liga sa adjusted offensive efficiency at pang-15 sa adjusted defensive efficiency. Samantala, unti-unting uminit ang laro ng Golden State Warriors. Simula nang dumating si Jimmy Butler, nag-a-average si Butler ng 20.0 points, 5.7 rebounds, 5.5 assists, and 1.5 steals sa suot ang Warriors uniform. Mula sila sa dominanting panalo kontra Dallas Mavericks kahapon, nakuha naman nila ang 17 offensive rebounds at nagkaroon ng 10 turnovers lamang. Pinangunahan ni Stephen Curry ang opensa na may 30 puntos at 7 assists, habang nag-ambag si Brandon Podziemski ng 17 puntos at 13 rebounds. Sa kasalukuyan, pang-siyam ang Golden State sa Western Conference. Wala si Jonathan Kuminga habang si Trayce Jackson-Davis ay hindi pa tiyak kung makakalaro bukas laban sa Hornets. Hindi ko na masyadong pag-iisipan ang larong ito. Kulang sa lalim ang Hornets para makipagsabayan sa Warriors sa ikalawang sunod nilang laro, kaya pipiliin ko ang Golden State kahit na mataas ang spread. Wala sa lineup ng Charlotte ang 4 na players kabilang si Brandon Miller. Inaasahan kong mahihirapan ng Hornets laban sa depensa ng Warriors at mas mahusay na ang shooting ng Golden State kaysa sa huling laro nila kontra Dallas. Malakas ang Warriors sa 3-point shooting, pumapangatlo sa liga sa dami ng 3 na naipasok kada 100 possessions. Pero bukod sa opensa, naging matatag din sila sa depensa at ang Hornets ay isa sa pinakamahinang offensive team sa NBA. Ano ang masasabi nyo sa laban nila bukas mga kaibigan?